Hello. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. At inaayahan po natin ang bawat isang tumayo at patuloy na pumalakpak sa ating Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Thank you, Jesus. Patuloy ka po namin pinupuri, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, God. Sige mga kapatid, patuloy po nating palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At sa umagang ito po, tayo po ay patuloy na babasa ng salita ng Diyos sa umagang ito dito po sa Awit 100, verse 1 to 4. Again, inaanyayahan po natin ang bawat isa, mga kapatid, na inyo pong hanapin o tuunan ang Psalms 100, chapter 100, verse 1 to 4. Ayan. At meron din pong lalabas sa ating monitor, sa ating screen. Psalms 100, verse 1 to 4. At pwede po bang pakingitian mo muna ang iyong katabi at sabihin mong nagagalak ako, I am blessed to be with you today. Lakasan po natin yung pinakamalakas. I am blessed to be with you today. Amen. At we are so blessed din po sa mga nandyan sa live natin na patuloy na nakikisamba sa ating Panginoon. Patuloy po kaming nabibless sa inyong mga buhay. At sige po, tuunan po natin ng verse sa umagang ito sa Psalms 100, verse 1 to 4. Atin pong basahin, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Verse 3, O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Verse 4, Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sige mga kapatid, ipalakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus. We're welcoming your presence, Lord, in the midst of us. Hallelujah! Patuloy po tayong manalangin, mga kapatid. Thank you, Lord, for this morning, Lord God. Isang magandang umaga sa iyo, aming Diyos na buhay. Patuloy po kaming lumalapit, Panginoon, sa iyong harapan at patuloy na humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa lahat ng mga bagay na hindi mo kinalugdan sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy po kaming lumalapit, Lord God, at nagpapapuno ng iyong presensya. We know that your presence is here, Lord God, in the midst of us. Lord, patuloy nga, fill us, Lord God, with your abundance, Lord, of your presence, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo pong samahan ang iyong mga gagamitin sa umagang ito, ang mag-MC, Lord God, ang magpapahayag ng iyong salita. Ganon din po ang mga musicians. We pray na maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya sa umagang ito, Lord God. Patuloy din namin ipinapanalangin, Panginoon, ang bawat bahagi, Lord God, sa tithes and offering, Lord God, mula umpisa hanggang matapos. Patuloy ka namin pinupuri, sinasamba. We rebuke every distractions, Lord God, of the enemy sa morning na to. Salamat po, patuloy ka namin pinupuri, sinasamba. Sa pangalan mo, Jesus, lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po sa ating Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang ating Diyos na buhay ngayong umagang ito. Mga kapatid, sabihin natin ng malakas at buong pusong pagpupuri. Hallelujah! Hallelujah. Manguna ka sa bulwagang ito, O Diyos. Pinumi mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Mga kapatid, may I invite everyone po ng ating mga kasama ngayong umaga na mai-occupy po natin ang ating mga upuan sa harapan at malaya nating gamitin ang espasyo dito. Ayan, sapagkat kung si Haring David nga po ay nag
kayo? Mukhang hindi pa po ano. Sa umagang ito po, wag po nating sayangin na hindi tayo makapagpuri sa ating Diyos ng hindi todo. Amen? Because the Lord deserves the highest praise of His people. Wag pong nating hayaan na yung mga paa natin parang nakatali. Amen? Katulad ng kinanta natin, sumayaw, lumukso-lukso, lumundag para sa ating Panginoon because the Lord deserves the highest praise of His people. Kaya inaanyayahan po natin, again, ang mga nandito po sa ating bulwagan, pwede po bang lumapit po kayo dito? Mga kapatid, dito po sa harapan, mga kapatid, ayan, sige po, tayo po ay magpuri, itataas ang pangalan ng ating Diyos na buhay sa umagang ito. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino po ang naniniwala ng pinakamataas na ngalan sa buong mundo ay ang pangalan ni Jesus? Sino po? Amen. Lahat po tayo, ano? Thank you, Jesus. Kaya itaas po natin patuloy ang pangalan ng ating Diyos na buhay, si Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord. Let's sing. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Let's sing together one more time. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Let's sing, kataas-taas ang Diyos, kami. Pwede po ba natin ipalakpak ang ating mga kamay sa taas ng ating mga ulo? Yes, Lord, kataas-taas ang Panginoon. Sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong kabutihan
kabutihan sa iyong mga pangako, O Diyos. Sa mga pangako mo kailanman hindi napapako, Panginoon. Sa grasya mo, O Diyos, sa buhay mong iyong pinagkaloob para sa amin. Sa presensya mong patuloy naming nararanasan, O Diyos. Na bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay patuloy mo kaming tinanggap at tinawag mo kaming iyong mga anak. Panginoon, dumudulog kami ngayon sa iyong harapan. Lord, we worship you this morning. We worship you this day. Patuloy ka naming masilayan, O Diyos. Patuloy na maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalhatian, ang iyong kabutihan, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dinggin mo, aming Ama.
you, Jesus. Let's feel the presence. Let's continue to feel the presence of our Lord. Mga kapatid, personal po tayong patuloy lumapit sa ating Panginoon. Let's declare His name, His great name. Hallelujah. Siya ang pastol nating lahat at hindi tayo magkukulang. Thank you, Jesus. Mga kapatid, without the instruments, let's sing praises to God. Let's sing. Sige mga kapatid, let's start to praise. Wag lang po tayong tumingin, kundi magpuri sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Let's fill this place of praise and worship para sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let your heart shout praises to our King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Come on, let's sing our own praises to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako'y malalahan. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako mananalagsik. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanunumbalik niya ang aking kalakasan. Pinapatnubayan ng bawat hakbang. Di ako mag-isa. Let's sing, let's declare His name. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. Oh, dumaan man kami, Panginoon, dumaan man ako sa libis ng
Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y mananahan. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, ang takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas, yes Lord. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Si Yahweh ang aking pastor. Si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh, si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh, si Yahweh, si Yahweh aking Diyos. Naghahanda sa harap ng kaaway, dahil sa aking ulo parangal at pagtanggap. Lubos-lubos ang biyaya, ikaw sa akin ang lahat-lahat. Come on and say, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako mananahan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, let's sing! Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y nananahan. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan. Come on, let's sing. Takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y mananahan.
Thank you, Jesus. Hallelujah, O God. Kapatid, the presence of God is in this place. And it is so strong. Gusto kanyang yakapin sa umagang ito, kapatid. Release it. Continue to open your heart and feel and receive the moving of God in your life in this moment. Taas mo ang iyong kamay, kapatid. God wants to strengthen you, to fill you again, to fill your cup and let it overflow. As you raise your hand, sabihin mo sa Panginoon, tulad ng ating inawit, O Diyos, Ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, O Diyos, dakila, makapangyarihan. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming tinataas. Ikaw ang aming pinaparangalan sa umagang ito, Panginoong Jesus. For you are truly faithful, Lord. You have been faithful and you will continue to be, Panginoon, sa iyong mga anak. Sa umagang ito, O Diyos, we continue to lift our praises unto you. Can you say hallelujah to God? For all the provision, Panginoon, na naranasan namin sa buong linggong lumipas, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng tagumpay, sa lahat ng kalakasan, katatagan, O Diyos, pagliligtas at pagsama ng iyong presensya, sa iyong kapayapaan, Panginoon, kagalakan sa gitna ng pagsubok. We thank you, O God. Come on, let's give thanks to God as He said in His words. Enter His gates with thanksgiving. Ang araw na ito ay punuin natin ng pasasalamat sa Diyos. Hallelujah! You are great and mighty, Lord. We speak freedom, Lord, in your temple. Hallelujah! Holy Spirit, move and touch every life. Touch every life with your fire, Lord, with your fire, Holy Spirit. Fill every heart right now. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! You are great and mighty and awesome. There is nothing compares to your name. You are our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, our Jehovah Nissi. The banner of our victory is you, Jesus, the King of Kings, the Lamb of God, the Savior of all the earth. Your name is Jesus, and His people declare praises to God. People of God, declare your praises to Jesus. Hallelujah, hallelujah. All the instruments, the worshipers of God. Come on, shout your mighty praise, shout your mighty worship. The kingdom of God, the kingdom of heaven is with us in this morning. Thank you, God, thank you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa bukas na kalangitan. Ibinubuhos mo ang masagana mong pabor, pagpapala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we cannot just contain it. Lord, your power, oh God, is in us and is in this place. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Father, take full control and take charge, Panginoon, sa iyong gawain sa umagang ito. We just surrender, Lord, every thought, every feeling, Panginoon, ang buong kami, we commit to you. Bawat isang naririto sa iyong saan mahal, Panginoon, sakupin mo ng buong buo. And let your word, O God, ang patuloy po na pumasok sa aming mga puso at magbago ng aming buhay, O Diyos. Salamat po ng marami. Ito ang aming sama-samang panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen! Amen! Can you say Amen?
Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Ayan, praise God. Bago po tayo umupo, umikot nga po ba muna tayo at kamayan ang atin pong mga kapatid. Sabihin natin, Blessed Sunday. Amen. Thank you, God. Hallelujah, Lord. Patuloy po natin na ipadama ang presensya ng Panginoon na ating taglay-taglay. Hallelujah. Welcome po sa bawat isa sa atin. Ayan. God is good. Amen. Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating mga na-miss mula sa Bulacan. Yan, nandiyan sila Manang Lori kasama ng kanyang lahi angkan. Welcome po. Praise God. At sa lahat pa po ng bawat isang naririto ngayon, so ako po ang naatasan na magbahagi ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ang atin pong mahal na pastora, kasama ng ibang associate pastor ay pinaunlakan po ang invitation ng TWJCC. Sila po ngayon ay tawag dito. Anniversary po kasi ng TWJCC Church nila Ninang Kay. Ayan, at sila po ay naroon upang patuloy na i-bless at makiselebrate sa tagumpay ng Panginoon. Ayan, kaya salamat po sa muling pagkakataon to be used by God to share His Word. Amen. Sino po dito ang pinuno ng Diyos sa pag-aawitan pa lang po natin? Mahina. Sino po dito yung ramdam na ramdam yung buong ikaw parang ginanon ni Lord? Walang kawala, di ba? Parang bawat cell mo, bawat bahagi mo na kinikip mo sa sarili mo, parang sinabi mo, yes Lord, I am letting go, take over. No? Sarap. Ngayon po ang atin pong pag-aaralan, ayan, sige po, i-settle down po natin ang ating mga children. Ayan, habang sila po ay pumupunta sa kanilang teacher, nais po nating bumati ng happy birthday sa lahat po ng may kaarawan ng August. Simula nung Monday, tama po ba? Ay, Monday, nung August 1, Friday, si Baby Alonso. Yesterday, ang amin pong mahal na nanay. May celebrant po ba tayo today, August 3? August 4 bukas, no? Ikaw. Si Chris pala, sorry. Chris, sunod-sunod na po yan. Everyday buong August may birthday. Kaya, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At sa lahat po ng Isaac. Ayan, salamat sa Panginoon. At ngayon po tayo po'y tutunghay sa aklat po ng 1 Samuel. Madali po tayong pumunta, no? 1 Samuel chapter 16 verse 1. Patuloy po natin na mataimtim na pakinggan at tayo ay matuto palakasin ng Panginoon at patuloy na tumanggap ng mensahe ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hallelujah. So sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 1, o buong chapter po, actually almost buong book po ng Samuel ang ating tatalakayin para po tayong manonood ng series nito. Pero sobrang punong-puno po ang salita ng Diyos sa umagang ito. So sabi po dito, 1 Samuel chapter 16 verse 1, ang main verse po natin, sige, doon na po tayo sa 13. 1 Samuel chapter 16 verse 13, sabi po, kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis. Ang sungay na lalagyan ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid at nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh pagkatapos si Samuel ay bumalik naman sa Rama. Sa English version naman, para sa mga foreigner po nating viewers o makakapanood ng live na ito. Verse 13, sabi doon, Samuel
took the horn of oil and anointed him, si David po yung tinutukoy, in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Kilala niyo po si Samuel? Sino po ang familiar kay Samuel? Yung mga preacher yan, si Ate Donita. Thank you, Ate Donita. Si Samuel po is a prophet ni Lord, ni Yahweh. Amen. Sa Old Testament siya po ay propeta. At inutusan po siya ni Yahweh na pumunta sa tahanan ni Jesse. Si Jesse po ang tatay ni David. Si David, kilala nyo? Siya po yung nag-a-arp or nagla-lyre, yung sumasayaw na pag nag-worship sa Lord, sobrang tindi. So inutusan po ni Yahweh, para maintindihan natin yung context na po, ng Diyos, si Samuel to go sa tahanan ni Jesse dahil pumili po ang Diyos ng magiging hari ng bayan ng Israel. Are you with me, church? Amen. Kasi po that time, ang king po ng Israel is si Saul. And medyo gumugulo na po yung pangunguna ni Saul sa bayan ng Israel. No? Hindi na po nagiging maayos yung kanyang pangunguna. And so God had to choose the next king na mangunguna sa kanyang bayan. At dito po si Prophet Samuel ay inutusan nga ni Yahweh na pumunta ka sa bahay ni Jesse. Meron siyang anak, no? At yun daw yung hihirangin o hinirang ng Diyos to be the next king of Israel. And this is so crucial po sa bayan ng Israel because that time, syempre no, kahit saan naman pong organization, napakahalaga ng nangunguna. Do you agree? Very important po ang mangunguna sa isang samahan, sa isang grupo. Kahit sa school, di ba? Pag walang leader, ang hirap. Kanya-kanya. Di ba? Walang mamumuno. So, pinapunta nga po so nandun na si Samuel, Prophet Samuel sa bahay ni Jesse. Tapos, marami pong anak si Jesse, no? Yung mga matitipuno niyang anak, ang unang inilabas. Kasi syempre, as king, parang dapat, pleasing personality. Hindi, joke lang po. Kumbaga sa umpisa, parang dapat okay, di ba? Pag mangunguna, dapat okay. Pero nung inilabas yung mga anak na yun ni Jesse, hindi po sila. Sabi, nung pinakita na kay Prophet Samuel, sabi ng Diyos, hindi sila. Naubos na lahat. Wala dyan. Sabi ni Samuel kay Jesse, meron ka pa bang ibang anak? Sabi ngayon ni Jesse, meron pa po yung nagpapastol na sa pastulan. Yun po si David. Yun po yung kasalukuyan nangyari dito. Tapos dumating na si David, tapos nasabi po yung 13 nung nakita ni Samuel si David po that time is patpaten, no? Binatilyo, kumbaga. Isipin niyo siguro si Jay. Tayo ka nga, Jay. Baka ganyan. Amen. Sige. Thank you, Jay. So, alam niyo yun, dito makikita natin, ang Diyos talaga ay hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Na po? God is looking do sa inner natin. Amen. So God chose David, and that time, inanoint po si David ni Prophet Samuel that he, will be the king of Israel. So ito po, tinanggap ni David yung deklarasyon, yung vision, yung pangako, yung salita ng Diyos na yon sa kanyang buhay. Do you think it happened right away? Nung inanoint po siya, nilangisan siya at sinabi yon, naging king po ba si David the next day? Ayan, umiiling po si Pastora Maribel, si Tita Ann, tama po. Hindi agad-agad. When God has given His word kay David na, you will be the king. Ay, anoint mo siya, inanoint siya. King ba siya agad? No. David went through a lot of process. Amen. Yung from 1 Samuel chapter 16 na sinabi ng Yahweh na siya ang magiging next na hari. Hindi agad-agad. It's not overnight. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga is about preparing for God's timing. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Si
Sino po dito ang may mga inaantay sa Panginoon? Sino po dito ang mga may tinanggap na pangako ng Diyos o salita ng Diyos sa kanyang buhay? Sino po dito yung nag-aantay at umaasa sa Panginoon? Taas nga po ang kamay. Hallelujah. Alam niyo po, there is that interval, that time that God anointed David to where he was actually proclaimed as a king of Israel. Na-proclaim po siya sa 2 Samuel pa, chapter 20 plus. Sobrang habang panahon po nang lumipas. At sobrang dami niya pong pinagdaanan before he fully received and experienced yung salita na yon ng Panginoon. And that interval or gap po sa kalagitnaan, doon po matatagpuan ang proseso ng Diyos sa ating buhay. Amen. Napakahalaga po ng proseso ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So sabi natin, preparing for God's timing. Isa po sa mga mahahalagang bagay when you are, hugutin natin yung salitang waiting in God's timing. No, tayo lahat ay nag-aantay. Sa generation po kasi natin ngayon, sino po dito favorite mag-antay? Meron po ba? Di po ba pag ikaw yung pinag-aantay, parang ang hirap, nakaka-stress. Minsan matitrigger ka, ang tagal. Di po ba? Sino po ang nakaka-relate? Amen? And lalo na po sa mga mahahalaga o importanteng bagay sa buhay natin. When it is important, minsan gusto mo andyan na. Di po ba? Mga kapatid, ako lang po ba yon? Sa panahon po kasi natin ngayon, no, na parang pag nag-Facebook tayo, yan, social media, kunin natin yan. Pag nakikita natin yung mga, sabi nga nila, highlight reels, yung mga victories ng ibang tao, yung mga tagumpay nila, yung mga blessing nila, we feel like ang bilis. Nagigets niyo po yung pakiramdam na parang pag ikukumpara mo sa sarili mo, ba't sa kanila ang bilis? Where is mine? Parang ganyan. But behind that, no, behind the posts sa social media nang nakikita po natin, hindi natin marahil batid kung ano yung dinaanan din ng mga taong ito before they receive that breakthrough from God. So ano pong tinuturo sa atin ng Panginoon? All of us is going through that process. Pantay-pantay po tayo na pinoproseso ng Diyos. Amen. Na you don't think to yourself na they are ahead and you are behind, no? Kasi lahat tayo ay may nakatakdang kalendaryo sa kalangitan. Naniniwala po ba kayo? That God has His own unique timeline and schedule to every sons and daughters na meron siya. Amen. Sabi nga, yun. So, tuunan natin ng pansin yung interval or the process itself because, again, that is so crucial. Napakahalaga po nun. Why? For example po, no, kung ang pinangako sa'yo o ang blessing is nandyan agad, dumating sa'yo, you might not be ready yet how to handle it. No? Baka hindi mo alam. Pudol na isang bata, 5 years old, bigyan mo ng 10 million in a day. Paano niya kaya gagastusin yun? Pamimigay niya. Diba? Sige. Diba? Kaya napakahalaga ng molding stage kung saan tayo pinoproseso at pineprepara ng Panginoon. Sometimes, sino po, sabi nga natin kanina, if it's waiting, parang ang hirap. It is an unpleasant na pakiramdam, no? Sige nga po, taas kamay. Sino dito yung aamin na minsan struggle ang pag-aantay o madalas struggle ang pag-aantay? Diba? Kasi, bakit nga ba tayo nagsastruggle? Bakit nga ba natin minsan kinaiinisan ng pag-aantay?
Kasi hindi natin nakikita pa kung ano yung nasa kinabukasan. What we have right now, or what we see right now, is yung current lang. Hindi natin makita yung broader perspective, no po. Kaya naman, pinapaalala ng Panginoon, or minsan, pag nag-aantay tayo, there is that temptation to think na may ginagawa ba ang Diyos? No? Is God moving while I am waiting? Pero sabi po ng Panginoon sa Psalms 121, God wants to assure you, sabi doon sa 121 ng mga awit, God doesn't slumber. Hindi natutulog ang Diyos. He is always working. Kahit sa mga panahon na akala mo tenga or parang it's an empty or blanco. Amen. Pero ang Diyos po natin ay laging kumikilos at laging may ginagawa sa ating pag-aantay. Alisin po natin yung kaisipan na pag hindi mo nararamdaman o parang wala kang makitang literal na galaw ng Panginoon ay wala. That's not true. Because sabi po sa salita ng Diyos, hindi, God doesn't slumber. Hindi siya natutulog. Every moment ng buhay mo, every second ng buhay mo, God is accomplishing something in you. Hindi mo man nakikita sa kasalukuyan, ngunit may ginagawa po ang Diyos. Amen. So, pag-usapan na nga natin ang proseso ng Panginoon at tayo po ay matuto kay David sa mga pinagdaanan niya. Waiting is an invitation from God to trust Him more. No po? Kapag tayo, ikaw, ako ay pinag-aantay ng Panginoon, God is inviting you. Iniimbitahan ka niya na magtiwala pa sa Kanya ng lubos. Iniimbitahan ka ng Panginoon. Amen. Na umasa, mag-hope pa sa Kanya ng lubos. Amen. So, do not hate the process. No po, yung iba, dahil ang proseso ay hindi madali. Amen. Alam po natin ang process ng paggawa ng gold, no? O ng anumang mahahalaga at importanteng beneficial na bagay, great things. It takes time for them to be built and for them to be produced. No po. So, do not hate the process. Huwag po nating kaayawan ang proseso o kainisan ang proseso while we are waiting because the Lord values the process. Sabihin mo sa sarili mo, my God values the process. Vina-value ni Lord yung process, dapat ako din. No? Huwag nating kainisan, huwag nating itakwil, takbuhan, ayawan yung timeline na yon or that duration where we are being processed by God. Because God values it. Ito po, pinahahalagahan yun ng Panginoon. Ito po. When God gave us a vision or desire, hallelujah, God is working things not just for our own interest, but also for the benefit of others. Kasi po, yung pagpapala ng Panginoon, amen, kaya importante ang process, importante yung kung saan ka pinupurify ng Panginoon at inihahanda ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos na ang blessing na yon is just for you. What God wants is all the people around you will benefit from that breakthrough. No? Ano man yung tinanggap natin na pagpapala, any aspect po ng buhay natin. Tingnan niyo po itong tatlong taong to. Una si Sarah. Sarah na asawa po ni Abraham. They prayed for Isaac nang magkaanak for 25 years. They waited on God, no? Sa kanila, ang desire lang nila is to have a child. Yun lang po yung prayer nila. Pero ang dinestin kasi ng Diyos, so ang plano ng Diyos sa kanila is to be a father of many nations, no? Kaya talagang as kingdom people, as God's people, importante that we are aligning our perspective to God's perspective. Ano ba yung motive natin for having this desire, for praying for this?
Is it for para lang sa akin or sa vision ng Panginoon or sa perspective ng Lord? Maraming tao ang maaapektuhan when you receive that breakthrough or napangyari na po yung inaantay natin sa Panginoon. Sino po? Si Joseph, 'di ba? Na naginip siya, may vision siya that one day, alam niyo po yung yuyukod yung mga kapatid niya sa kanya. Nangyari po ba agad yon na naging nasa taas siya? No. From pit to prison, nakulong siya, na pagbintangan siya, no po, na halos siya ay patayin ng kanyang mga kapatid. Bago po siya naging kanang kamay ng Pharaoh. Amen po ba? Sa bayan ng Ehipto. Lahat po yun ay, alam niyo yun, may naranasan at pinanggalingan sila. Amen. And specifically to David, mabalik po tayo. Number 1, no po, preparation. Those time, no po, habang tayo'y nag-aantay, nandiyan, marahil makaramdam tayo ng discomfort, ng difficulties, hardships, no po, in the process, but that is okay. No po, wag nating i-despise yan, o wag natin yang sobrang hagulgulan, o parang mawalan ng pag-asa while you are in the process. Instead, ito po ang tatlong bagay na nais ng Diyos na gawin natin while we are in the process. Just like David. Inanoint siya, hindi siya agad naging king. Ito po ang pinagdaanan niya. Number 1, while waiting on God, serve with humility. Nung pong sinabi ni Samuel kay David, I anoint you, you will be the next king of Israel. Hindi nga overnight naging king siya. At sino po ang nakakaalam? After po nung eksenang yun, ano pong next na ginawa ni David sa tingin nyo? Pumunta po ba siya sa castle, ano pong tawag doon? Kay Saul? Pumunta po ba siya kay Saul at sinabi, oy, alis ka na dyan, ako na daw yung king. Hindi po. Hindi po ganun nangyari. Ang ginawa po ni David, bumalik po siya sa pasture at nagtend pa rin po siya ng sheep. Nag-serve pa din po siya sa family niya. Kasi ang isa po sa works ni David that time, utusan sa ni Papa Jesse niya, o hatiran mo ng pagkain yung mga kapatid mo, o ipagpastol mo tong mga tupa, o yung mga baka, o yung mga pag-aari po nila. While waiting on God, serve with all humility, nang may buong pagpapakumbaba. Pag-usapan natin the word serve. Alam niyo po bang big deal sa Diyos ang paglilingkod? The word serve, service. Sabi po sa Matthew chapter 20:28, Jesus came to serve and not to be served. Dumating daw po ang Panginoong Hesus dito upang siya'y maglingkod at hindi para siya yung paglingkuran. Amen. Big deal sa Diyos ang paglilingkod, kapatid. While habang taga-antay tayo, why not serve God? Ang pagsaserve po sa Panginoon is not just here sa likod ng pulpito. No? Though yes, these are all part of serving God. Nagpe-preach, nagsusong lead, music team. But how about in our community? We can serve the Lord by serving the people around us. Sa ating pamilya na lamang po, no, kung saan tayo pinlant ng Panginoon. Habang inaantay natin yung tagumpay at yung salita, yung pangako, yung plano ng Diyos. God is reminding us to serve with all humility. Sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa school natin, kung saan man tayo dalahin o ipinunla ng Diyos, matuto po tayong maglingkod. Amen po ba? And it takes humility to do that. Kailangan meron kang mapagpakumbabang puso. No po? Hindi, alam niyo yun? Kasi pag ang tao pinaghaharian ng pride or prideful, kung tawagin, ba't ko gagawin yan para sa'yo? No? Pero pag ang isang tao puno ng kapakumbabaan, puno ng pag-ibig ng Diyos, ang laging laman ng puso mo is maglingkod sa kapwa mo. To do good thing para sa kapwa mo. Amen po ba? So just like David, habang siya po'y nag-aantay,
He served. Ano pa pong pagsaserve niya? Hindi siya nagmadali na pumunta agad na, i-proclaim niyo na akong king. Hindi. Nagpatuloy siya na naglilingkod sa Panginoon. Isa pa po, kapag po si King Saul ay inaalihan ng evil spirit, pinapatawag po siya sa, ang tawag doon? Sa kaharian. Kaharian ng Encantadia, hindi po. Sa kingdom ni Saul. At para tugtugan po si Saul. Amen? At habang tumutugtog po si David, lumalayas po yung masamang spirito kay Saul. Learn to be humble and serve others while you are waiting. No po? Ako sa sarili ko, ikaw sa sarili mo na po, tayong lahat. Amen. Imagine kung ang buong church natin, no po, ay merong pusong naglilingkod sa templo niya, sa kapwa. Alam niyo, pag kasi may heart of service ka talagang, you will be there to help. No po, wala kang pipiliin. Sabi ni Lord, serve ako, serve ako. Sinabi, Lord, maglingkod ako, gagawin ko to para sa Panginoon. No po? So, may God continually search our hearts. No po? Habang tayo ay nasa, if you are serving God, praise the Lord. Wag nating ine-neglect ang ating, not just in church, no? In church, to lagi nating natututunan, it's easy. Yes, madaling maglingkod sa Panginoon pag nasa church tayo. But outside, in the community, how do we serve God? We can pray for our workmates. We can pray for our friends, no? We can, yung mabuting vessel ka ng salita ng Diyos, ng pag-ibig ng Panginoon sa kapwa mo, to serve Him. No po. So number 1, while we are waiting, while we are in the process, maging normal sa atin ang naglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. At patuloy na ipa-exercise po natin sa Panginoon yung kapakumbabaang loob, no? Na wala tayong pipiliin kung sino ang paglilingkuran natin, pagsaservan natin. Ngunit lahat, no po? Just like Jesus, na He is no respecter of man, walang pinili. Pangalawang bagay po, after po nun, alam niyo po yung eksena naman sa nasa chapter na po tayo. Next episode naman sa buhay ni David sa mga nanonood ng series. Next episode. Dumating naman po yung panahon kung saan si Goliath ay nandiyan. Remember Goliath? Sino si Goliath, inaanak? Yan. Si Goliath po ay isang Philistine na napakalaki na nais talunin ang bayan ng Israel. Amen po ba? Ang bayan ng Diyos. And alam po natin ang story that si David po ang lumaban sa kanya. Alam niyo po, dito po sa, ayun nga, hanapin natin yan. David and Goliath. It was David who presented himself, no po. Si David po mismo, verse 32 ng 1 Samuel chapter 17, ito na po yung tagpo na si Goliath nga ay tinetreten ang bayan ng Diyos. David said to Saul, kay King Saul, let no one lose heart. Sila po ay natatakot na, kinakabahan, kasi malaki yung kanilang kalaban. Si Goliath nga, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Si David mismo ang nag-present ng sarili niya. Willingly showed up to fight against Goliath. Alam niyo po, sa ating buhay, in the process, marami po tayong battles na pagdadaanan. Iba-ibang pagsubok, lahat, every area ng buhay natin, finances, relationships, family, no po, laging may battle tayong pagdadaanan or mga pagsubok po na nararanasan, no? But while we are waiting on God, amen, huwag tayong matakot. Amen. Hallelujah. Yes, there is fear, but palitan po natin ito ng lakas ng loob na ibinibigay ng Panginoon. And yung, alam mo yung character ng isang tao that is showing up. Yung hindi umaatras at hindi nagtatago. No po.
But while waiting on God, you are always available. That's the word. Yung pagiging available natin sa kung saan tayo gustong ipadala ng Panginoon o pagawin ng Panginoon para po sa atin. Anong nangyari po doon sa storya na yon? When you fight, no po, hindi po yung literal na nakikipagsapa ka na, baka sabihin po sa online, nakikipag-away sila. Hindi po. Yung pag tayo lumalaban sa mga pagsubok sa buhay natin, no po, tulad ng nangyari kay David, he won against Goliath. Siya po ay nanalo kay Goliath because the Spirit of God is in him. No po. Hindi siya si Goliath ay napakalaki, napakalakas, kilalang notorious sa pakikipagdigma their time, no po. Ngunit Yahweh, God, no po, pinagkalooban o ibinigay ng Diyos ang tagumpay kay David, not because of his own strength, ng kanyang kakayanan, but because the Spirit of God is in him. So habang tayo po'y nag-aantay, while we are waiting on God, if you have battles in your life right now while waiting, in your waiting season, still show up. Huwag kang magpakalugmok. Huwag kang magtago sa higaan mo at sa kwarto mo at i-baby yung kalungkutan mo sa pag-aantay. Instead, be brave. No po? Dalhin natin yung lakas ng loob ng Panginoon na pinamana niya sa atin. And His Spirit, His presence in us. Upang nang sa gayon, during those battles in the waiting season, mapagtatagumpayan po natin ang anumang iharap sa atin. No po? Amen po ba? Amen. And last, no po, dito po tayo, last thing that we need to do or matututunan po natin sa buhay ni David. Una, ano yan? Nag-serve siya habang siya'y nag-aantay. Amen. Na maranasan, ma-fulfill yung promise ng Lord. Ano pa? Pangalawa, nag-show up siya. He stood strong. Amen po ba? At sa saganang presensya, saganang kapangyarihan ng Panginoon, kaya niya po nagawa ang ito. Hindi saganang sarili niya. Number 3, ito naman po yung tagpo na, nung pong nanalo si David, natalo niya si Goliath, sundan po natin yung storya. Thank you, Jesus. Natalo niya si Goliath, edi maraming tao po ang humanga kay David. No po. At si Saul po, si King Saul that time, ay na-threaten po para siyang na-threaten siya kay David na papalitan na siya kasi marami na ang nagpe-praise, marami na ang tumataas ang tingin kay David. To the point na si King Saul mismo, gusto niyang kitilin or patayin po si David. Gaano kasakit yon para kay David? Na parang, di ba? During the difficulty ng bayan nila, David went and fight Goliath. Nilabanan si Goliath para ma-spare o para maligtas yung lugar nila. Tapos, dahil nai-insecure na nga si King Saul kay David, gusto niya nang biglang patayin. Ano po kayang mararamdaman ni David? Siyempre, masakit, no po? It's painful, no? Nakakalungkot, masakit sa pakiramdam. Nag-utos po, ito po nasa Bible po ito sa 1 Samuel 17, chapter 17. Inutusan po ni King Saul, yung mga alagad niya, patayin niyo si David. Narinig po yun ng anak niya ni Jonathan. Kaya si Jonathan, sinabihan niya si David na may masama silang balak sa'yo, nakatakas po si David, no? Hindi po doon nagtapos, nagtago po si David. No? Kita niyo, from there, nagpapastol lang ako ng nananahimik ako dito, no? Sabi siguro ni David, nananahimik ako, nagpapastol ako ng Mas may dumating na prophet Samuel, sabi magiging king ako. Tapos simula nun, sunod na yung naranasan niya. But those are all part of God's process and preparation for him, no? Nagpadala na po si King Saul ng mga sundalo, ng mga kawal niya para kunin si David sa kakahuyan kasi nagtago na po siya. Hinahunting siya in short. No? Para patayin siya. Hindi po nagtagumpay. Hanggang sa si King Saul na po mismo pursued or went to David para siya'y patayin. Ngunit dahil magaling nga po itong si David, no? Dahil gift po yun sa kanya ng Panginoon, natuto po siya sa kanyang buhay sa forest dahil siya po ay nag-aano ng mga bears, by bare hand din po, nilalabanan niya ang mga leon, mga bear sa kakahuyan. So talagang na-prepare po siya, maigi. Lahat ng aspect niya, na-prepare talaga.
At sinabi po doon na, may verse po doon na kayang-kaya kung tutuusin. Kayang-kaya tutuusin ni David na patayin si Saul. Kasi di ba gusto ni Saul patayin siya? Kaya ni David na patayin si Saul. Pero what David did was, pangatlong bagay po, while we are waiting on God, you have to pay to God's instruction and make sure to abide habang nag-aantay ka po. Sinabi po ni Yahweh o ng Diyos kay David, "Ops, David, touch not. Huwag mong sasalingin ng lingkod ko." Kung tutusin, David has all the right na galawin na si King Saul. Kasi pinapatay niya ako, tinutugis niya ako, pagtatanggol ko sarili ko. Pero dahil sinabi ng Diyos, wag, sumunod si David sa kanya. There will be times in your life habang nag-aantay ka, may gusto ka nang gawin, you have to listen to God's instruction. You have to heed His word. Kailangan mong makinig sa Diyos. Huwag kang bara-bara habang nag-aantay ka sa Panginoon. Kailangan mong makinig sa Diyos, and you can do that if you are spending time with the Lord. Hindi mo maririnig ang instruction sa iyo ng Panginoon kung hindi ka makikinig at maglalaan ng oras sa Kanya. No? So just like what King David did, tulad ng ginawa ni David po, kahit pwede na niyang patayin si Saul dahil tinutukoy siya, sinunod niya ang utos ng Diyos na hindi niya ginawa. Ano lang pong ginawa niya? Yung laylayan lang ng damit ni King Saul. Hindi niya totally pinatay si Saul. Yung laylayan lang po. And then he made his way na makatakas po siya. So recap tayo. One, while we are waiting on God, serve Him. Sa puso po natin yan, no? Habang inaantay ko yung sinabi ng Lord na plano niya, na pangako niya sa buhay ko. Instead of focusing sa Lord, asa na, Lord, 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 focus on serving Him and the people around you. Amen. Be a vessel of God's love to the people around you. Pangalawang bagay, just like kung paano po lumaban si David kay Goliath, nag-show up siya, nag-initiate siya, he made himself available. Hindi siya natakot. Ngunit daladala ang presence at spirito ng Panginoon. Nilabanan niya po. Hindi po siya nagpadaig. Pangatlong bagay, paying attention to God's instruction and making sure we abide. Sumunod. Gawin po natin yung ipinag-uutos ng Panginoon. Nasayang po ba lahat ng iyon na ginawa ni David? Hindi. Tama po, hindi po nasayang lahat ng iyon. Instead, it prepared him sa next role niya, which is to be the king of Israel. Imagine from 1 Samuel chapter 16 na pangyari po sa 2 Samuel chapter 5, no? Isang book lumipas. Chapter 5 verse 4. David became the king of Israel. Nung pong namatay na si Saul, si King Saul, bumaba na po. Ito pa po. 'Di ba? Sabi natin kanina, paying attention to God's instruction, napakahalaga. Si David po, isa sa napakagandang characters niya na sana mapulot natin, no? At maging tayo is lagi tayong sumasangguni sa Panginoon before we make a move. Siya po, bago po siya bumalik sa downtown, dahil pumunta po siya sa bundok, dahil tinutugis nga po siya, di ba? Pumunta siya sa bundok, nagtago siya doon, bago siya bumaba, tinanong niya si Lord, Lord, is it time for me to go there? Lord, time na ba na bumalik ako sa downtown? Nung sinabi ng Diyos, yes, time na. Bumaba po si David, bumalik na siya doon, and yun na nga po yung balita na natanggap niya, that King Saul is already dead. Wala na po si King Saul. At doon na po, sa chapter 5, verse 4, naging king na po si David ng Israel. Napakahabang panahon, o napakahabang proseso, hindi madaling proseso, but God fulfilled His word sa buhay po ni David. Kaya sa buhay natin ngayon, no? Yung process ng Panginoon, yung preparation. Because again, if you are not prepared for that na inaantay mo sa Panginoon, baka mawala, baka masayang, baka hindi mo siya ma-treasure, hindi mo siya mapangalagaan na maayos, no? Hindi mo siya ma-handle.
Sabi nga po, it is gift and talent that will bring you there, but it is character that will keep you. Kung sino tayo. Yung ugali natin, kung paano tayo minold ng Panginoon, yun yung magkikip sa atin doon sa blessing na yun ng Panginoon o doon sa answer ng Panginoon. So sa paalala po ng Panginoon ngayong umaga, do not despise, do not hate the process, but trust God in the process. Amen po ba? And allow God, amen, hallelujah, to accomplish His plan on you. Sa ating pag-aantay, tayo pong magsitayong lahat. Hallelujah. Ito po tayo magtatapos. I hope and I pray that God spoke to us and strengthened us through His Word. Kung paano po ang mga gagawin natin. Let us not focus doon lamang sa inaantay natin, but instead, gawin natin kung anong ipinagagawa ng Panginoon. Serve Him. Serving Him by serving the people around us, our family, our friends, our community in the church. We are serving God by serving others. No po? Ano pa? Show up. Be brave. Amen? Always bear natin yung presensya ng Panginoon against all odds, sabi nga. At pangatlong bagay, always pay attention. Makinig tayo sa Panginoon palagi. Kung hilig natin makinig ng music, no po, sino mga may Spotify dyan, naka-premium pa, no? Masarap makinig ng music na ano yung sabi nga, music is fundamental language daw ng buhay ng tao. Why not listen to God's voice every single day, no? Pagising mo sa umaga, Panginoon, anong instruction mo sa akin, O Diyos? Panginoon, kausapin mo ako, Lord. Napakasarap po. It is so peaceful to hear God's instruction in you. And when you hear that, tayo po ay mag-abide at sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but He is patient toward you, not wishing that any of you should perish, but all should reach repentance. Ano po? Sabi, ang Diyos daw po ay hindi mabagal na tunugunin yung prayers natin. God is not slow. It's just that He has a perfect timeline sa bawat isa po sa atin. No? Patuloy natin yung isa puso. No? Sabi ng word ni Lord, hindi siya mabagal na tumugon. But He is patiently, naantay ka rin pala ni Lord, no? Patiently waiting for you. Baka naman, gusto ka i-process ng Lord, ayaw mo pa process, no? So sa umagang ito, let's surrender our hearts to God. Yung mga binanggit po natin kanina, yun po yung proseso ng Panginoon Baka gusto ni Lord, mag-serve ka, inaayawan mo. Baka gusto ni Lord, matutunan mong pagsilbihan o maglingkod sa family, sa friends, pero you're running away, no? Baka gusto ni Lord, mas makinig ka pa sa Kanya at mas makita ka pa niyang sumusunod sa gusto niya. Because when you are walking in the will of God, in obedience to God, pag nag-obey ka sa Lord, siya na yung number one sa iyo diba? Let's continue to trust God, His timing, His timeline, and His purpose, His process sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Sige po, taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. And let us surrender our hearts. Hallelujah. Salamat, salamat o Diyos sa iyong kapahayagan sa umagang ito. Thank you for bringing comfort and encouragement to your people, O God. You are a faithful God to 1,000 generation. Yun po ang sabi mo sa iyong salita. Lumipas man ang iba-ibang henerasyon, ikaw ay tapat na Diyos na kailanman hindi magtatalusira sa iyong mga salita, sa iyong pangako, Panginoon. Father, I pray right now na patuloy mo pong i-extend ang iyong kamay sa bawat ulunan, Lord. Hallelujah. Remind us of your word.
of your promises, Lord. And I pray for endurance, Lord. Hallelujah. Sa lahat po sa amin while we are waiting. Panginoon, there might be temptation na mawala, Panginoon, yung tiwala o yung galak while we are waiting. But right now, we submit to you, Panginoon. We submit our spirit, our soul unto you, O God. And Lord, I speak yung joy, O God. Hallelujah. I speak endurance, strength, Lord. I speak humility and heart of service, Panginoon, sa iyong mga anak sa oras na ito. Help us, Lord. Help us, Panginoon. Hallelujah. To obey you, to do your will, Panginoon. Habang kami po ay nag-aantay. Maging sa iyong muling pagbabalik, O Diyos. Because that is the greatest blessing, Panginoon. Ang buhay na walang hanggan sa piling mo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Continue, Lord, to bless ang mga kapatid ko pong naririto sa pangalan ni Jesus. For every prayer request, we come in agreement, O God, in the name of Jesus Christ. Maghari ka sa amin, Panginoon. Process us more, Lord. We raise up our hands sa kalangitan, Panginoon. Ganapin mo ang layunin mo, kalooban mo sa bawat sandali ng aming buhay. We surrender to you, O God. Salamat po ng marami. You are good, you are great, and you are faithful, Lord. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Tayo po yung makakaupo habang lumalakad po ang ating MC. Thank you, Lord. Hello? Ayan. Wala kayo na yan. Palakpakan nga po natin muli ang ating Diyos. And I know everyone has been blessed sa word niya today. Ano ulit yung tatlo? Sinong nakakatanda? My price. Joke. Sabi doon, una, serve with humility. Second, always be prepared. And then third is always pay attention to the word of God and don't forget to abide. Ayan. Salamat sa word ng Lord and sa ginamit ng Diyos sa umagang ito. Sabihin mo sa katabi mo, na bless ako ngayon. Medyo mahina. Lakasan with energy. Amen. Ayan. So ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. And while we prepare our offering to the Lord, financially, encourage ko lang kayo sa Word of God sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Sabi po doon, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ayan. Tingnan mo ngayon katabi mo kung masaya ba siyang kumukuha ng offering sa kanyang wallet. Ayan. Kitang-kita naman po. So, let's just remember na ang pagbibigay ay hindi lamang po yan obligasyon. Sabi nga po ng Word of God, no? Ito ay pagsamba at pagpapakita ng tiwala po sa ating Panginoon. Sabi po sa word niya, dito sa 2 Corinthians, hindi daw po mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang ipagkakaloob natin sa Panginoon. Ang mahalaga ay ang puso nating nagbibigay ng merong kagalakan at pananampalataya. So we must always remember to give with a cheerful heart, not just because it's an obligation, but it's an act of worship before the Lord. Kaya sige po, tayo na po ay yumuko at tayo pa i-bless ng Lord sa bahaging ito. So yes, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga pagbapala, Panginoon, at probisyon na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Lord God, dahil alam namin, O Diyos, na pagkakataong ito naman po ay bahagi ng aming pagsamba at pagsunod, Panginoon, sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan,
sa aming mga buhay. Lord, i-bless mo po ang lahat ng magkakaloob. Ibalik mo po, Panginoon, sa kanila, Lord God, hindi lamang sa pinansyal na aspeto, maging sa lahat ng aspeto ng buhay, O Diyos, ang siksik, liglig, at nag-uumapa, O Panginoon, ng pagpapala na galing sa iyo. Muli po, Lord, patuloy na ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan, magsilapit na lang po tayo dito sa ating harapan at idako po natin ang ating mga handog sa ating Panginoon. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Ngayon po, medyo maaga pa, no? 11:04 pa. So, meron po tayong time for our testimony. Siguro, tatawagin ko na lang po ang nagdiwang ng kaarawan nung last July, yung pinakadulo. Ayan. So, tawagin po natin para sa bahagi ng pagpapasalamat sa ating Panginoon, pagta-testify. Ayan, tawagin po natin si Brother Joseph. Nakalimutan ko yung apelido niya. Jimenez yung sasabihin ko. So, yan, Muñoz pala. Brother Joseph Muñoz, palakpak po para sa Panginoon. Binago na pala. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Wala, August na eh. Akala ko nakaligtas na ako eh. May nakita nga ako na binuksan ko, nangamoy yung ulam. Naamoy niyo ba yung ulam? Naamoy ko yung bango nga eh. Ayun na, isang magandang umaga po sa bawat isa. Siyempre, higit sa ating Panginoon. Yun, kunin ko na lang yung privilege na to para magpasalamat sa Lord. Ayun, salamat ulit sa isang panibagong taon na binigay sa akin. Last July 30. Diba 30 na? Tapos ngayon, anong araw ngayon? Kasi ngayon lang magpapasalamat. Dahil wala kasi ako ng Thursday eh. Hindi ako nakapagpasalamat. So, ngayon na lang ako magpapasalamat. Yun. Salamat kasi hindi ganun madali yung isang buong taon ulit na pinagdaanan natin. Siyempre magkakaroon tayo ng problema, especially financial, health. Pero yun, salamat sa Lord kasi tinulungan niya ako mapagtagumpayan lahat yun. Ayun, ngayong year na to, hindi ako na-hospital. Compare nung nakarang year na sunod-sunod ako na-hospital. Pero ngayon, thank you kay Lord dahil iningatan niya pa lang ako doon sa sakit ko kasi sakit ko talagang prone siya sa pagpapa-hospital. Yung hika nga po. Yun. Samantalang lalo ngayon, sunod-sunod yung tagulan. Nilalamig lang. Nilalamig sa gabi yun. Bawal sa atin yung malamigan lang. Kinabukasan, may ubot sipon ka na. Tapos next na nun, hika. Salamat kay Lord kasi every time na nakakaroon ako ng ubo at sipon, minsan hindi naman siya nag-e-end agad ng hika. Pero kung minsan nag-e-end man siya ng hika, hindi naman tumatagal. Kaya thank you kay Lord na patuloy niya akong pinoproteksyon sa aking kalusugan ngayon. Ayan, medyo physically okay naman ako ngayon. Then, salamat din sa Lord sa protection na binigay niya na iningatan niya ako na any accident na wala nangyari doon pa lang. Salamat sa Lord. Lalo na yung muti ka na makidlatan. Doon pala kinabahan na ako. May trauma ako ngayon sa kulog na naririnig ko lang yung kulog. Feeling ko ako na yung tatamaan. Kaya, thank you kay Lord dahil nga sa safe na binibigay niyo sa akin sa isang taon na karaan. Then, salamat sa Lord sobra-sobra sa biyaya na binigay niya sa akin na never siya nagkulang. Sa lahat ng hinihingi ko, lagi siya nagpo-provide. Kaya, ayun, especially yun nga sa pinansyal, na always nandiyan ng Lord na di ko alam, minsan magsisero ka, pero yung kapanatagan sa puso mo na may mabibigyan naman ako ng panibagong ng Lord, ng pinansyal. So yung worriness sa katawan, nawawala, napapalitan ng kapanatagan. Salamat sa Lord dahil marami tayong pinagdaanan, binayaran, pero ayan, patuloy na nababayaran at nababayaran niya dahil God will provide sa lahat ng pangangailangan. Kaya salamat sa Lord lahat ng papurit pagsamba.
belated happy birthday. Ayan. Kunin ko na rin po itong opportunity para magbigay din ng bati sa lahat pa ng mga nagdaang birthday kay Pastor Nico. Nag-go back na. Sino si Zek? Ayan. But happy birthday, Zek. Ka-birthday din yan ni Joseph. Baby Zek. And sino pa ba? Si Dab. Yung mga latest, no? Si Dab. And sa celebration naman po ng August, ngayon tapos na ang August. Kaya happy birthday po sa lahat ng mga August babies. And kay Alonzo, kay Baby Alonzo, nagdiwang nung August 1st, no? August 1st. Happy birthday! And kay Pastora Eileen, nagdiwang din po siya ng kaniyang kaarawan kahapon, no? August 2. Happy birthday po, Tita Eileen. Ayan, happy birthday. Isang bagsak na happy birthday. 1, 2, 3, go! Parang iba na yung tunog. Ayan, happy birthday po. At sa mga magdiriwang pa ng mga kanang kaarawan, sa mga darating na araw, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Amen. And onting announcement po, bago po tayo proceed sa ating next part. Paalala lang po sa ating mga, ang tawag sa kanila? Discipleship trainees. Meron po kayong DC1 mamaya. Same time po, 2 p.m. to 3:30 p.m. Ayan po. So, magstay po lahat ng ating mga trainees para po sa ating DC1, discipleship training mamaya. And sa youth din po, meron po kayong youth service. Magkakaroon po ng timer dyan mamaya para mag-start po kayo sa tinakdang oras ng inyong leader. Ayan. May nakakalimutan pa ba ako? And welcome din po pala kila meron po ako yan. Tita Lori, ayan, hello po, welcome back po. And masaya po kaming makita kayo ngayong lahat, family, kay Karen, ayan, sa lahat sa inyo. Welcome back po sa ating church. And nagagalak po kaming makita kayong lahat. And ngayon naman po, dako na po tayo sa isa pang part ng ating mission, ang Mission Seed. Tama ba? Seed of Mission. Mission Seed. Ayan, so ito po ay malaking opportunity para sa ating lahat para magtanim sa something bigger than ourselves, which is the mission of our church. And every seed we give is a step of faith. Yan, a step of faith. And God can use it to reach lives, no? And kagaya ng mga hindi natin kayang gagawin po yan ng church. Kumbaga, we will gonna be an extension of blessing to others. Whether it supports a mission, feeds a family, or help no sa ating church. Itong gagawin natin to. So, let's give with a cheerful heart. Kagaya nga din po ng sinabi ko kanina. And we will proceed to our planting the seed mission. So, while we are preparing it, nasabi po dito sa Matthew 28, chapter 19, go and make, sino pong nakakalam? Go and make disciples of all nations. When we give, we go through our generosity. So, let's be a help sa ating mission ng church. Which is, ayun po, ito ang mission ng seek the lost and make disciples of Christ. Ayan. So, tayo na po yung tumayo at ideklara po natin ang ating seed. Ayan, sa Tagalog muna po. And sabay-sabay po nating ideklara ito. Ayan. Patingin ko kabisado nyo na po ito. Pero sabay-sabay po nating ideklara. Okay, 1, 2, 3, go! Sapagkat ngayon ang panahon upang itanim ang binhing magdadala sa akin sa masaganang ani mula sa Diyos Ama sa taong 2025. Minsan pa po, with all of our hearts. Sapagkat ngayon, sa akin, mula sa Diyos Ama, ngayong 20. Amen. Sa English naman po,
with all conviction. 1, 2, 3, go! For now is the time. Once more. For now. Amen. Tayo na lang po'y lumapit at ihandog po natin ang ating mga mission seed. Ayan. Salamat po sa Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay magsitayo para po sa ating last part ng service ng Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na patuloy mong malayang ipinahayag, inilapag sa puso ng bawat isa. Dakilang Diyos. Maraming salamat po na sa panahon ng paghihintay, Lord God, itinuro mo sa amin, dakilang Diyos, hallelujah, ang mga mahalagang bagay upang kami ay patuloy na magtagumpay in the season of waiting, O Diyos. Salamat po, Lord. Enable every one of us, Panginoon, na patuloy na maglingkod sa iyo na may kababaang loob. Dakilang Diyos. Patuloy, Panginoon, na makinig sa iyong instruction. Ama, hallelujah. At laging maging available, Panginoon, sa lahat ng sandali ng aming buhay. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na manatili, O Diyos, mag-remain sa iyo sa panahon ng paghihintay at magpasa ilalim sa panahon ng proseso ng aming buhay. Lord, enable us to always trust under your process, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, patuloy po naming pinaseselyuhan sa pamamagitan ng iyong banal at makapangyarihang dugo ang lahat ng aming natutunan, all your message, O God, sa bawat isa sa amin, O Diyos. At patuloy ito na magpaalala sa amin, mag-echo, mag-resound sa aming pandinig, O Diyos. Sa panahon ng aming paghihintay, ay patuloy itong mangusap ng malaya. Patuloy naming malakaran, matayuan, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Tatanggapin namin ang overflowing, O Diyos, na blessing mula sa iyo, O God. Ang pag-iingat mo, Panginoon. Hallelujah. Ang pagsama mo sa bawat araw sa aming buhay, O God. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Tinatanggap namin ang lahat ng ito, ang mayamang pagpapalat pabor na buhat sa iyo ngayon sa araw-araw ng aming buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen. 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 Ang lahat po ay sumigaw ng malakas na Hallelujah! 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 Amen. Thank you, Lord. God bless everyone. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Muli tayong pisanin ng ating Diyos sa araw ng linggo at magkaisang magpuri at sumamba sa ating Panginoon.
To God all be the glory. Thank you, Lord. God bless po mga kapatid. Amen.